AM. Ay bayan, magandang hapon Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes, ika-4 ng Disyembre 2017. Ito po ang programang Erwin Tulfo Live hanggang alas 2 tayo ngayong araw ng Lunes nga. Bueno, ito po yung mga pag-uusapan ho natin, ha? Isa lang po ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Lunes Bayan. Ito yung mga hinayupak, ha, na mga bastos na mga dating opisyal ng Aquino administration na wala pang ang testing yung bakuna, ibinakuna na sa mga bata, ha, sa mga eskwelahan. Kung hindi ba naman katarantaduhan at kagaguhan ang ginawa ng mga demonyo, hindi pa nga na-testing, ha? Ginamit na at tayo ang kauna-unahang bansa na gumamit. Hinayo pa kayo. Ginawa niyong eksperimento yung mga Pilipinong bata. Alam niyo kung anong dahilan? Hindi naman dahil emergency, ha? Ang dahilan, simple lang bayan. 3.6 billion. Balita ko, ayon sa aking informante sa DOH, may kumita. May kumita ng 20%. Ang 20% po ng 3.6 bayan ay 720 million pesos. Pinaghati-hatian ng mga demonyo noon. Kaya iminadali, kaya bumili ka agad dahil pagdating, pagbayad, may inabot. Kumita, komisyon ang tawag, kickback ng mga demonyo. Ganun lang ho kasimple yun. Sa sobrang takaw ng mga hinayupak, hindi na nila tinesting yung bakuna. Sana man lang, tinesting nyo man lang, ha, kayong mga dating sa DOH dyan, Pangulong Pinoy, Butch Abad, Secretary Guarin, sana tinusok nyo muna sa mga ulo nyo, sa mga sintido ninyo, sinaksak nyo muna yung injection. Mga sandamukal kayo, mga punong-puno kayo ng mga kagaguhan, katakawan ninyo, mga hayop kayo. Ngayon, 700,000 mga kabataan na na-injeksyonan. And out of that 700,000, 70,000 ang mga hindi pa tinamaan daw ng dengue at maaari, pag tinamaan po ng dengue ang mga batang yan, mas malala. Ang tingin pa nga po ng ilan, dina-downplay lang ng ilan, ang tingin ng ilan, baka ikamamatay pa ng bata dahil severe strain, ika nga. Kakaibang klase na, pag tumama, yan po yung side effect ng dengue vaccine na yan. Dahil sa katakawan, dahil sa punyetang komisyon na yan, dahil sa kickback na yan na 20%, minadali. Yan po pag-uusapan natin bayan, at hindi po tayo papayag at wag ho tayong pumayag, na yan ay ganun-ganun na lamang makakalusot, at ang makukulong lang dyan yung mga doktor, yung mga mabababang pwesto, dapat may makulong dyan ng mga sekretary, dapat may mga makulong dyan na presidente, hindi dapat makulong mga doktor-doktor lang, mga asik-asik lang, dapat may sekretary na mga nakarang administrasyon na makulong dyan. Ang bilang ko mga 5 sekretary yan Baka pinaghati-hatian nila yung 720 million na yon na komisyon ng mga demonyo. Yan po isa sa pag-uusapan natin. And of course, ang pag-uusapan pa natin ngayong umaga, ito po yung pinaka-importante sa lahat pala, bayan. Ito po yung inaantay ng lahat. Ito pong liham mula po dito sa isang babayan natin, si Mang Romulus. Ito po ang liham ni Mang Romulus. Dear Kuya Erwin, ano po kaya ang nangyari dito sa misis ko na galing sa Macau?
Gusto po kasi niya, eat ko siya. Diyos ko po. Never po namin ginawa yun. Saan po niya kaya nalaman yun? May nagturo kaya sa kanya? Isa po akong empleyado sa City Hall, 30 years old at may 2 anak kami ni Mrs. Nagmakaw po siya last year at narito siya sa Pinas ngayon para magbakasyon. Friday ng umaga po siya dumating at sinundo ko pa sa airport. Pagdating sa bahay, kagad nagyaya siya sa kwarto. Habang naglalambingan kami, bigla niyang sinabi, kainin mo nga ako, Bebs. Ay, naguluhan po ako dahil never namin ginawa yon. Dahil minsang trinay ko sa kanya noon, sabi niya ayaw niya at madumi daw yun. Bakit ngayon, sir? Parang gustong-gusto na niya. Ano po kaya ang nangyari sa kanya sa Macau? Nagtatanong lang, Sir Erwin. Lubos na gumagalang, Romulus. Parang Romulus, mamaya hahanap tayo ng eksperto na pwede kang sagutin yan. Well, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano nangyari. Nagtataka ka kung nung una ayaw ni Esme ng mga eat na ganyan, mga kain-kain na ganyan. Then suddenly ngayon, pagkagaling niya sa Macau, gusto niya ng mga kain-kainan, baka nagutom. Hindi kaya. Yan lang yan dyan Ang suspetsa ko dyan, nagutom siguro. Salome, tingin mo, nagutom si Mrs. kaya gusto niyang eat. Tanong din natin mamaya si Maiko. But anyway, mamaya kukuha tayo ng eksperto para sagutin niya problema na yan. Alright? Sandali lang, Romulus. Oras natin, 1:04 in the afternoon. Dire-diretso po tayo, bayan. Dire-diretso na ho tayo ngayon sa ating programa. Ito ho, pinag-uusapan ho ng lahat ngayon. Ito po yung na problema, problema dahil sa katakawan ng mga lintik, na mga opisyal noong panahon ni Pinoy, daldal kayo ng daldal, mga lekat kayo, yung pala ang daming problema. Puro kayo pakialam, puro kayo, silip ng silip sa administrasyon na ito. Hindi ninyo silipin yung mga nakarang administrasyon. Anyway, nasa linya po ng ating telepono si Senadora Nancy Binay, ay miyembro po siya ng Committee on Health. Magandang umaga po, magandang hapon po, Senator Binay, ma'am. Magandang hapon, Sir Erwin, at magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Ay, ma'am, ako kanina pa high blood na, umabot na ng 190 over 190 ho yung alta presyon na ho dahil sa kayo, ma'am, hindi ba kayo mabubuisit? 700,000 binakunahan ng dengue vaccine na yan, 70,000 yan ang nanganganib na magkaroon ng ikang side effect at malalang strain pa ng dengue na dapat po ito'y prevention, sinasabi lang anti-dengue. And now, parang minadali po kasi, Senadora, ma'am. Ano kaya magandang gawin dito sa mga hinayupak na dating gobyerno natin, ma'am? Alam mo, Erwin, last year, I think mga bandang November yun nag-file ako ng resolution. Opo. Investigating yung pagkabili ng itong mga dengue vaccine na to. Opo. And then, si Senator Gordon, bilang chairman ng Blue Ribbon, nag-conduct ng isang hearing noong December last year. So, kumbaga, noon pa, kino-question ko na talaga yung pagkabili ng vaccine na ito. Dahil magugulat ka, Erwin, ang bilis na release ng pondo yung pagpili na itong Demvaxa na kahit hindi pa kompleto yung testing, mga approval, I think wala pa itong FDA approval during that time. May na-injection na. Kaya nga, ma'am, talagang halatang halata, obvious na obvious, may kumita. Kasi ayon po sa aking informante, 20% daw ang usapan, ma'am. Kung 3.6 billion ito, ma'am, may kumita ng 720 million dahil sa bakuna na ito, Madam Senator. At Erwin, yung pondo na to kinuha sa savings, Kaya nga, ma'am, parang ang galing-galing nila magsalita, Yung investigasyon ng mga korupsyon, ay wag na ho tayo lumayo sa tatay mo. Yung pala, meron silang itinatago na mga loko-loko, para mapagtakpan yung kanilang mga ginagawang kagaguhan. Iba yung tinuturo nila, iba yung sinisilip nila, Madam Senator.
Totoo yan, Earl. Tsaka siguro pagdating dito sa mga programa ng vaccination, dapat siguro unang itatanong kung anak ko ba ang, gugustuhin ko ba na injection ng ganitong vaccine. Kasi ako, nag-consult ako din sa doktor ng mga anak ko. At sinabi ng doktor sa akin, wag na muna natin injectionan yan. Kasi bago pa lang, hindi pa yan garantisado. Yun na nga po ang masakit ho doon, ma'am. And come to think of it, pera mo, pera ko, inambag-ambag natin para ibili yan, para sana maprotektahan yung mga kabataan natin. Pero ngayon lumalabas, pera pa natin ngayon dahilan para baka mamatay pa yung ibang mga bata dyan, Senator. Kaya nga ho ang panawagan ko ngayon, kung kailangan kumatok ng Sanofi at ng DOH dun sa mga nabakunahan ng mga bata para malaman nila yung risk dahil sa pagkaroon ng pagka-injection sa kanila ng dengue vaccine, I think nararapat na gawin to. At no cost to government, dapat siguro Sanofi ang sumagot nito. Tama, ma'am, tama. At wag ho tayong pumayag siguro, ma'am, pag I heard na iimbestigahan ho ninyo. Dapat lamang po, kasi po ang sinasabi yata ng DOH ngayon, i-monitor lang yung mga bata, ay wag ho tayong pumayag. Dapat talaga tama ka, yung kinita dyan ng Sanofi na yan, gamitin nila para i-monitor yung mga anak natin, yung mga bata nakatikim na ng ganyan, idala sa ospital, kung meron mang prevention, ay gawin na ho nila, di po ba, Senator? At turuan ng mga magulang kung ano yung mga senyales na dapat nilang tingnan dun sa mga anak nila. Kasi yun na nga, gusto ko i-clarify, ano ba yung ibig sabihin nila ng severe diseases? Kasi di ba kasama din sa advisory ng Sanofi, pag na-injectionan ka at hindi ka pa nagkakadengue, pwede kang magkaroon ng severe. So ano yun? Opo. Na dapat malaman ng ating mga magulang na nabakunahan ng mga anak. Kailan kaya umpisahan ang investigasyon na ito, ma'am? At sana po imbestigahan ho ninyo at kasuhan, ma'am. Hindi lang ika nga in aid of legislation, kundi makasuhan yung mga loko-loko na behind this, na kitang-kita naman po, kaya minadali ito para kumita sila, Senator Binay. Kaya nga, Erwin, ang naumpisahan na investigasyon is a Blue Ribbon Committee. Ayun. Dahil ang tinutuntun natin sinong mga tagapamahalaan ang may responsibilidad. Kasi nga, isipin mo parang December 28 ata, 29, na-release yung SARO nitong pagbilis sa napakabilis, vaccine. So, nakakagulat. Kaya, sa aking pagkakaalam, next week ata, magtatawag muli si Senator Gordon ng investigasyon. At dapat, ma'am, hindi lang po ito mga asik-asik, baka pustanta and tatamaan ito mga asik, mga doktor. Dapat po talagang hanggang sa sekretary, at alam kong ilang sekretary ang involved ho dito. Kung dapat yung dating Pangulo isama na rin yung buang na yun, dahil wala nang ginawa kundi nakanganga, tumutuloy yung laway ng hayop na yun, Senator. So, tignan mo natin next week sa pagdinig. Alright. Ano pa yung mga anomalya na madidiscover namin. Alright. Maraming salamat po. Asahan po namin yan, Senator Nancy Binay, ma'am, member ng Committee on Health sa Senado. Good afternoon po. Good afternoon at maraming salamat din. Ay, dapat lamang, bakit tayo papayag? Di ho ba? Bakit tayo papayag na yung mga, ganun-ganun na lamang? Kung anak mo yung naturukan ng injection ngayon, naturukan ng dengue vaccine na yan, o anong gagawin mo ngayon? At pagkatapos pag nakagat ng dengue ngayon, ang lumalabas mas malalang strain ng dengue ang tatama sa kanya. Ang sabi pa nga isang doktor sa akin kahapon, Erwin, baka ikamatay. Siyempre, i-downplay na ng gobyerno yan. Baka ikamatay ng bata at hindi na makayanan. Mantakin mo dati ang usapan, 3 days, pag walang hindi bumababa, maring dengue. Dahil dito sa strain na ito na injeksyonan, 24 hours lang. Kaya kung yung anak mo nilagnat in 24 hours, dalhin mo na, kasi kung naturukan siya na injection na ito at baka may dengue. Yung dating wait po natin na 3 days, di ba sinasabi pag 3 days di bumababa ang lagnat, may dengue, baka may dengue. Ngayon sabi ng ilang doktor, 2 days or 24 hours. Depende sa resistensya ng bata. Kung yung bata papayat-payat, hindi kumakain,
Eh baka 24 hours lang at bumubula na yung bunganga ng anak nyo. Yung medyo malakas-lakas sa resistensya, 48 hours. Dati 72 hours. 3 araw, pag hindi pa bumaba ang lagnat ng bata, itakbo mo na sa ospital. Ngayon daw, pag yung na-injectionan yan ng ganyan, maaring 24 hours lang o hanggang 48 hours. Pag hindi mo na idala, na-detect, baka patay yung anak mo, madengge. Kaya nga sinasabi, matinding strain. Kaya dapat panagutin ang mga demonyo, dahil sa kaswapangan ng mga hinayupak, dahil gustong kumita, 720 million, mantakin mo 20%, kinita ng mga gago, Ang tanong dyan, hanggang kanino? Hanggang sino ang kumita dyan? Siyempre si Sec kumita dyan. Hanggang sino? Si Budget Secretary ba kumita dyan? Sige nga. Sa Malacanang ba may kumita dyan? Yan ho ang tanong dyan eh. Diyos ko po naman, Sus Maria Josep, dahil lamang sa kwarta na yan, walang testing. At tayong kauna-unahang bansa sa Southeast Asia ang gumamit niyan. Ginawang parang guinea pig yung mga bata natin. Ginawang parang mga eksperimento ng mga gago. Tama naman kulang pa sa ikang testing, inilabas na nila, in-injection na nila sa mga bata. May litrato yan, hanapin mo nga, Maiko, yung litrato niya, Edson. May litrato yan, nakangisi pa yung presidente na Abnoy, habang tinatarakan ni Secretary Guarin, ng dengbak sa isang estudyante na nangingiwi yung bibig, si Pinoy naman na nakanganga, na nakaganito, na tumutulo ang laway. Sabagay, normal na yung Abnoy na yon. Si Guarin na masarap na tinatarakan na tara, yung bata umiiyak na gano'n. Hanapin mo nga yun at pakita mo sa mga kababayan natin. Yung pala, binadali yung mga buang kayo, O ito, sige, hanapin mo, kausapin natin. Dating sekretary, kausapin natin. What happened? Kausapin natin. Isalang natin what happened, what really happened, bakit kulang pala sa testing tapos ibinigay ninyo. Yan, ipakita mo yan. Yung naglalaway si Pinoy dyan, tumutulo yung laway. Sabagay, lagi naman nakabukas yung bunganga niyan Oras mo natin, 1:15 ng hapon. Diyan lamang ho kayo, wag ho kayo bibitiw bayan. Diabetes na ba or may high blood pressure? Ay may problema kayo sa pagtulog, try mo mag Triple H Ashitaba capsule, 10 pesos lang. Inumin isang capsule, 10 to 15 minutes bago matulog. Hanapin ang Triple H brand, mas original at Garin nga. multi-awarded. Garin, bingi ka talaga. Kakain mo ng choknat yan. Napunta yan sa choknat sa tenga. Available soon, Triple H Ashitab with vitamin C, Ashitaba coffee mix, and Ashitaba tea sa lahat ng butika and supermarket nationwide. Mahalagang paalala, ang Ashitaba ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Korean-built vehicles with 3 years free PMS and 5-year warranty. Dealers offer $49,000 low down payment for selected variants. Visit Sangyong Facebook, Sangyong Philippines. Nakatulog. Hey! Yan ang sinasabi ko, kaya dapat nakaantabay ka dyan. Ayun din ako pakawa. Wag ka na makialam doon. Ano magagawin ka dyan? I-load mo mamaya, I-load mo lang para ikaw nila magpatugtog dyan. Hindi siya malo. Hinahanap doon yung aking alin. Siya yung nag-set up nito, sir. Sinong alin? Si Alin daw yung nag-set up nito, sir. Nasaan na yung buwang na yun? Wala pa. Sabi ni Maki. Sunod sa mga patakaran ipinairal ng Commission on Audit, nagsumite ang tanggapan ng Pangulo ng isang report of disbursement. Thank you, Digas, Great John Ceballo Rosario, at sinuri ng COA Audit Team Leader. Ete Capco. Ang sabing halaga bilang pondo sa pangailangan medical, educational assistance, at burial assistance para sa mga uniformado at mahirap na individual at iba pang social civic projects. Nag-boost ba ulit yung natin Facebook page? Binus ko Tingnan mo nga. Hindi, 3 days lang. Tigil 12,000 isa. Tingnan mo nga, mati-check po ba dyan kung naka-boost? Herbal Food Supplement.
Sean Gutierrez, real estate broker. Tumataas ang presyo. Sabi, ano kaya nangyari sa misis niya? Ngayon gusto na magpait. Dati ayaw niyang kainin siya. Ngayon, ito yung sabi niya, gusto niya kasi eat ko siya. Never naman namin ginawa bago siya umalis. Tapos nung dumating daw, kagad nagsabi na, kainin mo ako, Bebs. Ang gulo po, sir. Bakit gustong-gusto niya, eat ko siya? Diyos po. Itong programa na ito. May politics, may mga itanong mo sa eksperto. Live. Ay, bueno, dire-diretso po tayo. Ang oras po natin ay 1:19 na ng hapon doon po sa ginagawang orasan ng kanilang mga radyo. Mabuti na lang, nasa linya na ng ating telepono si Secretary Francisco Duque III ng Department of Health. Magandang hapon, Secretary Duque, sir. Oy, magandang hapon sa iyo. Erwin po, Erwin. Sa lahat ng tagapakinig. Maraming salamat sa pagkakataon. Opo. Ito lang, sir, at marami tayong mga magulang ngayon, mga kababayan nangangamba, yung iba galit na galit, yung mga nabigyan na rin ng dengue vaccine, Dengvaxia. Ano ba ang sabi nga pala una nitong Sanofi? Bakit daw po ngayon hindi ba nila pinag-aralan ng mabuti ito, sir, bago nila inilabas sa merkado yung testing? Kulang sa testing, Secretary, sir? Oo, tama ka. Baka either kulang sila sa pag-aaral o kulang sila sa disclosure. Ang tingin ko baka disclosure alam nila na may posibilidad ang severe dengue infection para doon sa mga hindi pa nagkaroon ng infection dati at nabakunahan. So, yan dapat malinaw sa kanila. Otherwise, pananagutin natin sila. Dahil hindi naman pwede na hindi maayos itong problema na ito, lalo na kung malinaw sa kanilang kasulat sa kanilang kontrata na pinasok ng gobyerno at ng Sanofi ay kung meron nakalagay dyan na dapat dinidisclose nila, tapos hindi nila dinisclose, sila ang mananagot. Alright. Pero alam mo, Erwin, tinatapos ko muna ang review, legal, technical, scientific review ng lahat ng mga papeles para talagang tayo, foolproof yung ating mga ebidensya kung kailangan ay magkaroon ng pagkaroon ng demandahan mamaya, ay kailangan maayos ang ating mga ebidensya rin. Isa pa, sir, parang ang daming nalusutan Okay, yung Sanofi nagsinungaling. Pero yung Department of Health natin dati, wala ba silang ginawang, bago po ba tayo magbili ng mga ganyan, sir, yung mga gamot na ganyan-ganyan, basta-basta lang ba tayo bibili at maniniwala at i-apply na sa mga kababayan natin ng libre, or dadaan muna sa mga proseso, mga testing na ganon, Secretary? Oo, dumadaan sa proseso naman yan. At talaga may mga expert panel na nagbibigay ng abiso sa mga kalihim ng DOH, mga iba pang opisyal. Pero ang WHO nagbigay din ng rekomendasyon batay din doon sa mga disclosures na ginawa ng Sanofi. Ang tanong dito, kumpleto ba yung disclosure na yun? May isinantabi ba sila ang mga impormasyon na dapat ibinahagi nila, disclose nila? At tingin ko problema dito yung parang non-disclosure of material information. At saka, sir, mukhang hindi pa naman yata na-testing. Tayo pa lang sa Southeast Asia ang gumagamit yata nito. Itong dengue vaccine na ito, Sec? Hindi, meron naman silang mga isinagawang clinical trial. Okay. Nag-conduct sila ng clinical trial, pero hindi naman sa ganitong klaseng laki ng bilang ng mga so parang lumalabas, Sek, ginawang clinical trial yung mga bata. Parang medyo lumalabas ka na gano'n, pero inaantay nga natin na lahat ng mga dokumento ating maripaso para talaga malinaw kung ano may batayan natin para sa mga susunod na
hakbang. May nakausap po akong doktor, correct me if I'm wrong, sir, yesterday, and he was saying na pag nabigyan ka nito, hindi ka pa nagkaka-dengue, masama ang epekto. Ang epekto raw po nito, baka mas malalang strain ang tatama sa bata. Example, ang binigay niya, kung dati 3 days ang observation, di ba, sinasabi natin, pag 3 days na hindi pa bumababa lagnat ang anak mo, dalhin mo na sa ospital at baka may dengue, ipa-dengue test mo na. Ngayon daw, sir, pag nagamot na, pag nabigyan daw ng ganyan at hindi pa nadedengge yung bata, 2 days na lamang daw. Meron pa daw iba, pag medyo papayat-payat ang anak mo, baka 24 oras lang kailangan mo nang itakbo ang anak mo sa ospital. Ay, hindi naman ganoon. Ay, yung vaccine, dengue vaccination program, may kaakibat ito yung 4S, yung search and destroy ng mga pamugaran ng mga lamok at kitikite, tapos yung self-protection mechanisms or measures para taas ang bata, yung paglalagay ng mga insect repellents, yung sick early consultation, for fever lasting more than 2 days. So hindi man nagbabago yan, ganun pa rin yan. So dapat maintindihan ng ating mga kababayan, lalo na mga magulang, na itong programang immunization laban sa dengue, complementary ito dun sa atin 4S campaign. Panghuli na lamang, Sek, kayo po ba? Ako ramdam ko, sir, pagka tingin po ng ilan na may kumita dito, kaya minadali yan. I mean, common sense will tell us na may kumita rito, kaya minadali yan, maibili ka agad dahil pag nakuha na ng supplier yung budget, may komisyon, may kickback na 20%, sir, ayon sa aking informante ang naibigay daw sa mga hinayupak na dating nakaupo dyan. Harapan natin na ebidensya lahat yan, Erwin. May ebidensya, alaman nyo rin. Yun. Ay nako, anyway, maraming salamat Sec Francisco Duque III. Good luck po sa inyo, Secretary. Si Secretary Francisco Duque III Bayan, ayan, siyempre, pero ako na ho nagsasabi, may kumita dyan. Kaya kailangan imbestigahan yan. Tama ang Malacanang, iimbestigahan ang Malacanang. Pero sana yung mga kalaban ng gobyerno, baka na naman isisin nyo na naman ito sa administrasyon na ito. Yung problema ng MRT at traffic na yan, na panahon pa yan ng ibang administrasyon, isinisisi nyo sa gobyerno ngayon. Sana ito naman, malinaw pa sa sikat ng araw, 2016 ninyo ipinatupad yan, huwag nyo isisi dito kay Duterte. Kasi walang kinalaman ang administrasyon ito. Kayo ang may problema dyan. Kayo ang kumita dyan. 20%, 720 million. Napakalaking kwarta. Mga buisit kayo, Tama sabi nitong ibang mga tao rito Dapat daw, si Garin, kaysa doon sa bata, sinaksak yung injection doon sa panot ni Pinoy. Doon tinira dito sa banda. Oo. Si Guarin naman, sinaksakan doon dapat dito sa may bumbunan. Tsaka si Butch Abad daw, dapat isinaksak doon sa mata niya. Mga buisit kayo. Nasa linya ng telepono, si Volunteers Against Crime and Corruption founding chairman at pangulo po ng VACC. Walang kundi si Chairman Dante Jimenez. Magandang hapon, Mr. Chairman. Sir, magandang hapon po. Mr. Chairman. Erwin. Opo, nawawala po kayo. Sir, ano po reaksyon niyo rito? Kanina ho na high blood ho ako dahil malaman ko na putragis sasaksakan nila yung mga bata na mga ineksyon na ito na wala pa palang testing at may side effect, Mr. Chairman. Ano po may tutulong ng BACC rito, Mr. Chairman? Okay, kanina, Edwin, nag-usap na kami sa Secretary Aguirre, DOJ. Opo. Memorandum sa NBI kasi binigay ko rin yung letter of request namin na NBI tukol po dito sa dengue action na ito. Supposed ito kaya vaccine. Pero alam mo sa lugar, pataan
Sir, sandali lang po, sandali lang. Medyo nawawala po kayo at tawagan ho namin kayo ulit. Masama po yung signal. Si Chairman Dante Jimenez ng VACC Bayan, bagamat kaninang umaga ay nagsabi na po ang Malacanang, kahapon pa, ang Malacanang na may mananagot na ho talaga dito sa lintik na nangyaring ito. Ang sabi naman ng Senado, kaagad silang mag-iimbestiga. Dapat lamang ho, lahat, as much as possible, lahat po, na may kinalaman dyan, dapat kasuhan. Yung mga dapat mag-imbestiga, imbestigahan. Ang Malacanang, mag-imbestiga na rin. At wag ho tayong pumayag na mga asik-asik, mga doktor lang makakasuhan dyan. Dapat yung mga matataas na opisyal from the USEC, up hanggang Pangulo kung kailangan ay kasuhan. Tama po, Mr. Chairman Dante Jimenez? Tama yun, Erwin. Tamang-tama yun. Kasi alam mo, dito sa aming request, okay, unahin natin muna yung alam mo kasi, Erwin, ang concern ko dito yung mga tinurukan na. Okay? Yung tinurukan na nitong vaccine na ito na 732,000 ata na mga 9 years old and above. So, ang amin pong may letter din kami kay Secretary Duque requesting mga listahan ng mga pasyente nilang naturukan. And then, letter din kami sa DepEd na listahan din ng mga eskwelahan. Because ang balita namin, may mga teachers na pinilit nila na injection na ng mga bata. Okay? So, with yung tatlong namatay, ito lang October at saka September na tinurukan ng April of 2016. Inapura to nila Garin. Ito Garin ba yun? Yes, oo. Okay. At ito na nga yung impact siguro. Sabi namin kay Secretary Aguirre na sabihan ng NBI kung maaari ipaka-exhume ang mga body ng mga bata. Ilan po yung namatay na, Chairman? Sa aming record doon sa Central Luzon, sabi ng coordinator namin doon, si Pyra Lucas, 3 na po namatay doon. Isa si Catherine May de Guzman. Anong dahilan daw po? Anong dahilan? Yung mga nabigyan ito ng dengue? Hindi ko pa. Malabo pa yung mga very shady pa. Pero namatay ito. Ito ay inineksyonan noong April. So matapos injeksyonan, nakagat ng dengue, namatay pa. Yun, mga gano'n siguro. Kasi ang purpose itong dengue vaccine na ito at kumpiyansa yung mga magulang kaya nila pina-injection na yung anak nila, libre nga, ay hindi ka na madedengue kahit kagating ka ng dengue. Ay yung pala, mas malala ang side effect, Mr. Chairman. Ang dito, ang lately na sabi ng manufacturer, pharmaceutical manufacturer. Sanofi Pasture. Opo. Na pag wala ka pang dengue, hindi ka pa tinamaan, sabi lately, huwag ka dapat turukan. Mukhang nangyari dito, mass vaccination ang ginawa ng Department of Health noon. Na kahit ito lang, aking presumption lang to, na siguro, yung iba doon ay hindi pa nagkakadengue pero nagpaturok na. O dito, ang tawag ko doon, turok todas. Ako po, Diyos ko po. So, ito tumutulong na rin kayo, sir, at sana nga po, imbestigahan ninyo yung 3 namatay ng mga kabataan na what you're saying, if I'm not mistaken, naturukan na sila ng ditong anti-dengue pero namatay pa rin, Mr. Chairman. Yes, NBI ang mag-imbestiga dyan. NBI kasi wala naman kaming capability. Ang gagawin lang namin, Erwin, ganito. We are requesting the DOH at DepEd na mag-set up ng mga lamesa para kung sino-sino may mga nakikita may mga effect na sa mga anak nila, magpalista na kasi sila Atty. Ferdinand Tapacio at mga ibang legal counsels namin, mga lawyers namin, nagpe-prepare na po sila ng possible
complaint na ito, this can be a class suit to. Kayo ba, sir, satisfied na sinasabi ngayon ng DOH i-monitor lang mga bata? I mean, hanggang doon na lang ba monitoring or dapat kumilos na, dalhin na nila, ipalista, tama yung ginagawa mo, ilista na yung mga bata na nakatigim ng dengue vaccine na yan, dalhin sa DOH sa pinakamalapit na mga ospital para ma-monitor ng ospital at hindi ang magulang ang nagmo-monitor, Chairman. Ganito, Erwin, yan. Kaya nga class suit to kasi kasuhan namin dito yung mga manufacturer. Kasi ang Sanofi, meron pala atang Sanofi Philippines. Ang balita ko, nag-aalisa na ata ang mga foreigners. Ha? Kanina, nag-press ko na ata sila at mukhang nag-aalisa na. Sabi ko nga, gagawa ulit ako ng letter kay Secretary Aguirre na dapat magkaroon na ilagay sila sa watchlist. Oo, nag-aalisa na. Ibig sabihin, tumatakbo na. Abay, mga tarat. Baka tumakas kaya dahil kuha niya nila ang pera siguro natin dahil nga dito sa almost na matatap makukumpleto na nila yung 1 million, di ba? So, ang maano ka talaga mapapamura ka kanina pa ako napapamura ng mga hinayupak na yan, Mr. Chairman. Anyway, sir, basa mo ba? Ako basa ko rito, may kumita dyan balita ko, 20% sa 3.6 billion is 720 million. Mukhang may kumita raw sa budget department, may kumita rin sa Department of Health, may kumita rin sa Malacanang. Pati sa DILG may kumita raw. Erwin, magugulat ka dito. Kulang pa yung information mo. Tingnan mo yung presyo ng 1 million units ng Dengvaxia na binili ng India raw. Ito i-verify pa dapat to. Na umaabot na ng 10 million pesos yung 1 million units. So ibig sabihin parang 10 pesos lang. Ganun nga lumalabas. Sa atin. Na same unit, the same brand, the same number. Okay? So, dito ilan? Magkano? 3.5 billion baboy. 3.5 billion pang 1 million. Compare mo naman doon sa... Diyos ko po, pineapple ba yan? Medyo mahina ako sa arithmetic pero parang sinasabi nyo yung India, ang binayad nyo lang sa 1 million na injection ay 10 million pesos. Tayo, sa 1 million, ang binayad natin 3.6 billion. Ay malaking kinita ng mga demonyo. Yung mga yung mga cooking ng mga hayop na yan. Grabe, alam mo, napapatawa lang ako, Erwin, pero this is very serious dahil alam mo, ang kinakapa ko dito, ayoko na maging alarmist dito. Yung baka... Hindi, sabi po ni Secretary Garin, Mr. Chairman, ang sabi niya is 1,000 pesos lang per dose. Pero tama kayo, bakit umaabot ng 3.6 billion kung 1,000 per dose lang? Yun na nga, diyan ka nga magugulat Kaya that's why, merong mga, alam mo, bilib ako sa social media natin bilib ako kaya ipapa-verify pa natin to sa NBI kung tama tong figures nila. Hindi, dapat to makasuhan yung mga demonyo na yan, Secretary, Mr. Chairman. Kumita na anak ng baka. Siguro pang retirement at siguro yung pinag-uusapan natin dati, pang eleksyon, sama-sama na eleksyon, retirement, lahat na. Mr. Chairman. Totoo yan. Kaya grabe talaga to. Pero siyempre, ang natin dito is prevention. Ito pang request namin kay Secretary Duque, ito. They coordinate with the World Health Organization to find out kung pwede maggagawa ng isang pang-counter medicine. Yun ho sinasabi ko, Mr. Chairman, na baka mayroong pangontra bago man lang lumala yung mga nabigyan itong Dengvax ng mga kabataan natin, may pangontra, tarakan ng indeksyon na pangontra dito kasi nga mas malalang strain daw ang tatama kung tatamaan sila, Mr. Chairman. Tama yun. Anyway, sir, nako, sobrang daming salamat po for your time. Magbe-break lamang ho kami, Mr. Chairman. Good luck po. Salamat po sa inyong tulong sa investigasyon na inyong gagawin, Mr. Chairman.
Hindi, ang mag-imbestiga, NBI, tayo lang. Opo. Yeah, pangangalap ng mga ebidensya. Maraming salamat po. Tayo. Opo. Tsaka kailangan natin yung mga magulang ngayon magpunta na sa DOH. Thank you, Bob. Alright. Maraming salamat po si Chairman Dan Jimenez ng Volunteers Against Crime and Corruption. Wag ho kayong bibiti, oras po natin 1:37 in the afternoon. Diyan lamang ho kayo. Ano ginagawa ni Ivy doon sa labas? Kala ko si Ivy sa ganyan mga forma ni Ivy kahapon na isang araw. Ay ko si Ivy. Sabi ko, inaantay na naman yung... Binenta ng 3,000 kaya umabot ng 3.6 million. Ito mong tarantaduhan nila. 10 piso, ginawa nila 3,000. Biro mo? Kasi kung 1 million times 300, 300 million. Tama. 3,000, 3 billion. Sayang ang kuwan yan. 3 billion. Kita mo? 10 piso versus 3,000. Hindi, kumita. Sa India, 10 lang ang bili. 10 million. Tayo, 3 billion. Kasi pumatong yung mga gago. Pumatong yan. Sila Guarin, sila Butchabad, sila Pinoy. Nagpatong yung mga... Kasama na rin yan. Lahat sila. Boss, mababaw mo yun. Hindi ka narinig masyado sa Facebook. Baka hina-high blood na sila 720 million nga, Vivit ang Dalahaw. Yun ang kinita ng mga gago na yan. Exactly, Ricky Santana. That's what I'm saying. Ipa-check up. Pakita naman picture ni Ivy, please, idol. Sabi ni Jerome Ilano. Ano ba, may Facebook pa si Ivy? May magagalit, boss. Magagalit? Di po pwede, sir. Sorry. May escort. Not available. May escort. Si Salome lang ang available. Si Maiko, alam nyo na what's happening. May escort. Easy. Ay nako, Yogats Gali, Melody Tezuka. Grabe. Ay nako, Arlina Brenica, tama ka. Exactly. Ito mga iho di puta na ito kumita. Kuha na ngayon Happy hour na ngayon Ito mga hindot na mga putang ina, mga kupal, ito mga hayop na ito. Ito mga kaputa-putahan na mga putang ina, mga Pinoy, mga Garin, itong putang ina Butchabad. Nakalbo na yung mga putang sa sobrang takaw siguro ng mga hinayupak kayo. Kaya ayan, nakarma kayo mga ogag. Huwag na ogag, gago. Anong tingin na? Diretsahin mo na yun, ipinabi mo tangina mo, Pinoy. Ganon. Anong mali-mali pa yung total, happy hour naman yun. At Facebook ito. Sir, check mo, baka lang ulit naka-all yung mic mo. Si. Ay nako. Nakakabwisit Puta, hindi mo lang tinesting. Puta, tinestingan yung mga bata. Ginawang praktisan. Sana lang kapatid niya, hindi niya tinesting. Sana, tinesting mo na ni Guarin kay Pinoy. Tinira, baka puta, tumubo yung buhok ni Pinoy rito. At saka dalawa dapat. Tsaka sa bunganga niya, baka isara niya pag tinarakan dito. Lagi na ka. Tapos si Butchabad, tinira din dito sa bumbunan. Untangin na dapat mga doon. Kaya sana kayong tatlo, nagtestingan kayo. Hindi mga bata ang putangan ng mga galing sa mga informal settlers, yung mga tinira. Sa Central Luzon, karamihan sa Pampanga, Nueva Ecija. Sana kay Pinoy nila tinurok yun. Mr. President, testingin mo na sa bunganga mo, baka magsara yan. Di ba, lagi nakaganon yun? Tinira mo sana dito, Guarin, si Pinoy, para naisara yung bunganga. Si Butchabad naman, tinaraka mo sana dito para tinubuan ng buhok. Utang. Wala tayong magagawa. MTR, CBK, BP. Magsama-sama pa yan. Wala tayong magagawa.
Nakakabwisit. Live. Ay, naku bayan, dire-diretso ho tayo. Oo. Dire-diretso ho tayo at dito sa ating programa sa Erwin Tulfo Live. Teka muna, ito bayan, ito. Isa po, mahalagang importanteng bagay din ito para kay Mang Romulus. Ay, teka muna. Nasa linya si Secretary Harry Roque ng tagapagsalita po ng Palasyo. Magandang hapon po, Mr. Secretary. Magandang hapon, kasamang Erwin, at magandang hapon sa lahat ng nakikinig natin ngayon. No, your schedule is very tight, kaya bibilisan ko na lamang, Mr. Secretary. Ano ang plano ng Malacanang? I heard and I read this morning na very serious at nagagalit ang Malacanang, nagagalit ng Pangulo, biktima mga kabataan natin. He wants to get to the bottom of this, Secretary. Tama po yan. Talaga pong iimbestigahan ng DOJ itong pagbili ng dengue vaccine. No? Pero sa panandalian po, importante na sagutin muna natin kung merong peligro sa buhay ng mga kabataan. Wala naman pong peligro, no? Ang mangyayari lang po dyan ay yung mga hindi pa nagkakaroon ng dengue na 1 out of 10 ay posibleng magkaroon po sila ng dengue pagkatapos ng 3 hanggang 6 na taon, no? Pero yung dengue, bagamat sinasabi naman pong severe dengue yan, hindi naman po yung dengue nakakamatay, no? Ito yung dengue na magkakalagdat ng 2 araw at magkakaroon ng pasa-pasa, no? So bagamat ang tawag ay severe, hindi po yan nakakamatay. At importante na maiparating muna natin sa mga magulang at sa mga bata mismo na wala namang peligro sa kanilang mga buhay. Yung pananagutan po, papunta po tayo dyan kung meron man. Kaya nga po full-blown investigation ang ginagawa ng Department of Justice. Bagamat itong bagay na po ito ay na-imbestigahan na rin ng Kamara at saka ng Senado. Mukhang overpriced din na Mr. Secretary. May mga sabi ng VACC yung nabili ro ng the same kind of medicine shots parang 10 pesos lang bili ng India. Tayo parang 3,000 per shot. Jesus Maria Joseph. Sobra excess ika nga. May kayo dapat to maimbestigahan rin sir kung sino-sino mga kumita rito. Guaranteed 20% sabi ng source ko sa DOH. Kumita raw dyan 20% ang kinita. Well, ang pangako po talaga ng Presidente, wala pong bato na hindi natin bubugin. Yun. Kung ano talaga nangyari. No stone will be left unturned. Seryoso naman po ang Presidente sa kampanya laban sa korupsyon. Pero iwalay po natin yung pananagutan dun sa issue na malapit sa puso ng ating mga magulang at mga kabataan. Wala pong peligro naman. Alright. Okay. Maraming salamat po, Secretary Harry Roque, sir. Good afternoon. Good afternoon po. Maraming salamat po. Si Secretary Harry Roque, tama nga naman yun, panagutin ang mga dapat managot. Alam na this bayan, Siyempre, yung Department of Health, siyempre, huwag naman sana mga asik-asik ang managot lang, mga doktor, dapat yung mga matataas na opisyal dyan, nagdesisyon dyan. Siyempre, yung nagfinance dyan, ang Department of Budget and Management, kaagad na lumabas ang budget, savings pa naman yan, Siyempre, yung tanga na isa doon nakabukas yung bunganga, habang ini-injeksyonan yung mga bata, yung nakanganga na nakukulay dilaw, na may mapa ng Pilipinas, sana sa noon niya na tinarak yun, at saka sa bunganga niya, para nagsara. Nyemas. Oras mo natin, 1:46. Diyan lamang ho kayo, wag ho kayong bibitiw. Sikon, yung isang doktora. On Filipino ingenuity. Sino? Dr. Camille. Dentist. Si Secretary Martin, hindi ba pwede? Subukan mo nga. Sabi mo itanong mo sa dalubhasa. Pare bukas pa areglo mo na ito, parang ikaw nang tigapindot dyan. Pati ito mga salita ni Duterte. Ilalagay ko dito lahat, sir. Dito ko na ilalagay, sir. Di ko ibuboto yung Roque na yan. Easy naman, Ping. Easy, Ping. Pagsisisi ang sa isip niya, Ping. Aldrin, thank you. Angie, Azil. Yes, mga wicked Azil yung nagbigay ng ineksyon na yan.
Exactly. 10 pesos lang Maria ang Watanabe binibili ng India. Tayo 3,000. Ano tayo, mga milyonaryo? Tama, JC Tan. Dapat kay Noy doon sa noo niya, sa bumbunay at saka sa bunganga niya para marunong siya magsara ng bunganga. Exactly, Erlinda. Thank you, Nikaps. Wala, may sakit si Dr. Perea, hindi makasalita. Live. Akala ko Arabo yung nagsalita naman sa... Ayun pala sa commercial. Ang ibig ko sabihin, nung ang gamot na ito, hindi ito gamot, kundi ito ay supplement. Pero sa sobrang bilis ng recording, akala ko sa Saudi Arabia. Anyway, bayan, nako. Ha? Kaya ito, bago tayo kumambyo dito sa itanong sa dalubhasa natin, ha? Panawagan ko sa mga dilawan, sa mga mambabatas natin, dyan sa Kongreso, sa Senado, kayo sa Senado, ha? Senator Drilon, Trillanes, Ontiveros, Vice President Robredo, ha? Tama na yung paghahanap ng butas sa gobyerno na ito. Hanapan nyo ng solusyon yung ginawa ng mga kasamahan ninyo mga gago nung nakarang administrasyon. Nagbigay ng bakuna, palpak pala. Ngayon, mag-isip kayo, pag samasamahin ninyo yung mga utak ninyo na kasinlaki ng butil ng mais, pag samasamahin ninyo, paano nyo matutulong at maisalba itong mga bata na magkasakit? Hindi yung puro kayo hanap ng problema, hanap ng butas sa gobyerno ni Duterte. Tapos yung kayo pala, ang dami palang problema sa inyong administrasyon. Mga buisit. Anyway, dito muna tayo. Ito, easy. Nasa Dr. Babes Arsena, good afternoon, ma'am. Hello, good afternoon sa inyo. Po, sir. Ay, mabuti naman, doktora. Oo. Dito na tayo. Hindi ako galit sa inyo. Galit ako kanina sa mga buang ni mga nagbigay ng dengbaksya. But kita pang bawas ng Oo. High blood mo. Ay, talaga na high blood ako. Anyway, doktora, may problema itong si Mang Romulus, Doc. Ito yung kanyang problema. Dear Kuya Erwin, ano po kaya ang nangyari dito sa misis ko na galing sa Macau? Gusto po kasi niya, eat ko siya. Never po namin ginawa yun. Saan po niya kaya nalaman yun? May nagturo kaya sa kanya? Isa po akong empleyado sa City Hall, 30 years old at may 2 anak kami ni Mrs. Nagmakaw po siya last year at narito siya sa Pinas ngayon para magbakasyon. Friday na umaga po siya dumating at sinundo ko sa airport. Pagdating sa bahay, kaagad namang nagyaya siya sa kwarto. Habang naglalambigan kami, bigla niyang sinabi, kainin mo nga ako, Bebs. Abay, nagulat po ako dahil never namin ginawa yon. Dahil minsan, trinay ko sa kanya noon, sabi niya ayaw niya at madumi daw yon. Bakit ngayon, sir? Parang gustong-gusto na niya. Ano po kaya ang nangyari sa kanya sa Macau? Nagtatanong lang, sir. Gumagalang Romulus. Doc, what happened? Pumunta si babae sa Macau, 1 year. Pagbalik, gusto na eat. Dati ayaw nang eat. Sabi ko kay Mang Romulus kanina, initially, baka nagutom. Siyempre, isang taon din na hindi siya kapiling, di ba? Pero Doc, ayaw ni babae noon. So, nagugulat si Mr. ngayon, bakit suddenly may nagturo ba? Natutunan niya ba? Wala makasagot dito sa mga staff ko. Tinanong ko si Salome, si Maiko, sila Milit, sumagot, sila Abby. Siyempre, kasi hindi naman natin alam kung ano yung talaga yung nangyari. Pero, para sa akin, sanang ginawa nito, high time na rin na, yung time na hinihingi na yung babae, kailangan tinanong niya. Diba? What I mean is, just for or pinuloy niya lang, then after that, mag-usap sila. Kasi syempre, kaduda-duda nga talaga, no? May nagsabi dito, doktora, kaya daw gano'n, ayaw raw magutom ni Mrs. si Mr. Pwede rin, or sa sobrang excited siguro, no? Opo. Kasi hindi natin alam Pero yes.
depende kasi yan kung paano nila in-express ang kanilang pagmamahal sa sarili, sa isa't isa. There are several ways naman to do it, pero siguro, I think, kailangan nila mag-usap. Right. So, pero si Mr. is asking, hindi pa natin nasasagot, Doc, anong nangyari? What could it be? Na may nagsabi sa kanya na masarap yan, testingan mo, masarap yan. Testingan mo, or na may napanood kaya si Mrs. sa Macau, sa mga CD. Pwede lahat kasi yun possible. Ang mga sinasabi mo, Sir Erwin. Para sa akin, kailangan mag-usap sila para malay mo that can also help in their relationship. Wag na magduda. Pagbigyan na lang. Gano'n ba? Are you saying na pagbigyan niya na lang din si Mrs.? Para sa akin kasi anything na nakaka-excite sa kanilang dalawa, lalo na kapag, alam mo yun, given talaga na sila ay mag-asawa, anything naman can happen in the bedroom. Pero importante siguro pag may doubt yung isa, usapan nila kung bakit. At malay mo, that can also help them in their love life. So, kaya nga, doktora, pagbigyan hindi. Pagbigyan mo na. Pagbigyan na. So, eat na lang din. So, tama pala yung commercial ng Sogo. Sa Sogo, masarap magkainan. Anyway, maraming salamat Dr. Abel Sarcena. Good afternoon. Thank you. Ito may nagpadala rin dyan. Tawagan mo na rin si Dr. Perea kung baka may sagot. Ito si Dr. Camille, ang text niya, pakisabi sa letter sender, huwag siya mag-isip o mag-assume agad na may nangyari o nagturo kay Mrs. Bottom line is trust. Number 1, baka mga nagkukwentuhan na magkakaibigan at iniisip ni Mrs. bakit siya hindi. Baka sabi ng kumare sa Macau, ay masarap yun, ha? Oo, simula sa legs, pag ganun-ganun, o galing sa taas, pababa, testingan mo. Ay, hindi mo pa natitikman, mare. Bes, hindi mo pa natitikman. Hindi pa, bes eh. Testingan mo, bes, pag uwi mo. Oo. Masarap talagang makakalimutan ang pangalan mo, parang aalis yung kaluluwa mo sa katawan mo, bes. Ito naman si Mrs. Ay, ganun, bes. Sige nga, eat mo nga ako. Number 2, huwag magpaghinala, nakakasira na relasyon. Correct. Bakit di niya subukan? Number 3, explore. Baka matagal nang gusto sabihin ni Mrs. Yun, bakit di niya subukan? Maigi nagsabi si Mrs. Kesa iba ang kumain. Tama nga naman, mister. Gusto mo ba yung putahin ni Mrs. ibang kumain? Siyempre, hindi pwede. Di ba? Di ba, Milet? Dapat hindi. Okay? Alright. Anyway, sana, Mang Romulus, ay natutunan mo, may natutunan kang aral sa amin. Anyway, wala po sa Dr. Perea. Get well soon, Doc. May sakit daw po si Dr. Perea. Anyway, bayan, hanggang dito na lang ho kami. Gusto ko ba magsalita? Pero yung bayad ho sa atin hanggang 155 lang. Kasi pag 156, sobra na ho yun. Maraming salamat po, bayan. Thank God. God is good all the time. Ika nga. Ako po, Sir Erwin Tulfo, nag-iwan sa inyo isang magandang hapon, bayan. See you tomorrow. Philippine Broadcasting Service, Radyo Pilipinas.